Magandang araw mga kaibigan. Ngayon, ating tunghayan ang unang kabanata ng ating kwentong pinamagatang Reunited. Pero bago natin sisimulan ng ating kwento, paki-like po muna, subscribe, at paki-click na rin po ng bell button para updated kayo sa susunod pang upload. Mag-aalas 7 na nang buksan ni Andrea ang on button ng TV. Gusto niyang manood ng balita at baka may paparating na bagyo dahil makulimlim kanina sa labas. Halos mabitawan na niya ang hawak niyang remote nang makita niya ang mukha ng lalaking nasa headline news ng channel na pinapanood niya. "Sir, how long will you stay in Manila?" Tanong ng isang reporter ng CNN News. "Maybe 2 to 3 months. Kapag matapos ko na ang signing papers na itatayo naming hotels, I rushly go back to Agad niyang nilipat sa kabilaang TV station channel dahil sa pagkairita. Talagang bumalik pa ang tukmol. Usal nito sa sarili. It was 5 years ago since Lendros left. No call, no text. And even in the social media, ay wala man lang paalam muli niyang naisip kung bakit sa dinami-dami ng mga manliligaw niya noon ay kay Lendros Guevara pa siya nahulog. At sa makalipas ng 5 taon ay kala mo'y isa itong kabuti na bigla na lang susunod. May part sa kanya na medyo nasasaktan pero mas matimbang pa rin yung pananabik niya dito. Ano ka ba naman, Andrea? Move on na. 5 taon nang nakalipas. Imposible namang may feelings pa ang mukong na yun sa'yo, sabi nito sa sarili. Nawala na tuloy siya ng gana para antayin pa ang weather news na panuurin niya dahil sa Lendros na yun. Idi bumalik siya. Walang pumipikil. Mabilis nitong in-off ang TV at tumungo sa kusina. Kabado ito at di niya alam kung bakit nagsalin siya ng tubig sa isang fragile glass. At ininom iyon para kahit kunti man lang ay maibsan ang kaba ng nararamdaman niya. Nang matapos na siya ay kaagad niyang tinungo ang kwarto ng kanyang kondo. Naglagay lang siya ng night face cream at inihiga ang sarili niya sa kama. Hindi siya dinadalaw ng antok dahil sa ex niya. Ex ba ang tawag kahit walang closure? Bakit pa ba niya iniisip yun? Nakalipas na ito at parang hindi yata magandang isipin ang mga bagay na yun. Hindi niya alam kung anong oras siya nakatulog. Ang alam niya lang ay nakaidlip lang siya ng konti nang mag-alarm ang orasan niya. Shit, I'm late. Bulalas nito. Agad siyang bumalikwas ng gising at dali-daling tumungo sa banyo. Hindi na siya nag-init pa ng tubig para sa pampaligo niya dahil late na. Makalipas ang 30 minutes ng pag-aayos sa kanyang sarili ay mabilis na binaybay ng kotse niya ang lugar kung saan siya nagtatrabaho. "Good morning, Ma'am Andrea," bati ng kanyang assistant journalist. Mataas na kasi ang kanyang posisyon sa Manila Bulletin dahil lagi itong napro-promote. Nakaisang lagok pa lang ito nang dala niyang kape. Nang pinatawag siya ng kanyang head manager, kaagad naman siya tumungo sa office at kumatok. "Oh, there you are, Miss Almazan. Have a seat," his manager said. "Thank you, sir. I know you heard from news about Lendros Guevara, Miss Almazan, and I want you to take this opportunity para kunin ang kanyang background, story about his achievements," sabi ng kanyang manager. Sir, you mean, ako talaga? Sa dami naman kasi ng mag-interview kay Lendros,
Siya pa ang uutusan nito sa kanya. Yes, Miss Almazan. Is there any problem? No, nothing, sir. Bakit po hindi na lang si Cherry o o kaya si Tess ang mag-interview do? Sa katagal-tagal niya nang nagtatrabaho dito ay ngayon lang siya nagpapasa ng ibang tao para sa trabaho niya. Miss Almazan, wala naman akong ibang maasahan kundi ikaw lang. And maybe after this, mas lalo ka pang ma-promote. Sounds good, ito naman talaga ang gusto niya. Ang laging napopromote. But, for God's sake, wala pang ibang paraan para dun. Ayaw niyang ma-disappoint ang head niya dahil kung mangyari yon, ay baka lalo siyang hindi napibigyan ng mga interviewin para sa kanyang mga articles. Okay, sir. I will po. Magpapasit po ako ng appointment kay Mr. Guevara para bukas. Pagsang-ayon niya. Sounds great, Andrea. Maasahan ka talaga. Ngumiti pa siya dito para isipin ng head niya na masaya siya. Ngunit sa loob-loob niya, nagluluksa na siya. Paano ako harap nito sa kanya bukas? Kulong-kulong na isip niya kung paano ba niya magagawa iyon na hindi kinakabahan. Andrea, bawas-bawasan mo yung kakatitig sa akin at baka matunaw ako. At bakit naman kita tititigan, Aber? Napangisi si Lendros sa inasik sa kanya ni Andrea. Wala namang ibang gwapo dito sa campus bukod sa akin. Ay, iba din. Alam mo, Lendros, bawas-bawasan mo nga yung pagiging mahangin mo at pakali pa rin ako. Really? Sana nga, di pa rin ka papunta sa akin. Andrea suddenly stopped to laugh after hearing those words coming from Lendros. Bahagya siyang napatitigil sa mga mapupungay nitong mata at may kakapalan ngunit maayos na kilay. Just kidding. Sabay bawi nito. Para yatang nag-assume siya sa part na yun. Agad niya itong nahampas sa kabilang balikat nito dahil sa inis. Masakit yun ah. Dapat lang yan sa'yo. Kasi napakapang-asar mo. Sa tuwing naiisip ni Andrea ang nakaraan nila ni Lendros, ay para bang gusto na lang niya manatili doon. Pero gustuhin man niya ay hindi maaari dahil matagal na itong nakalipas. Kabado siyang nagdadial ng numero ni Lendros. Nang mag-ring ito, ay kaagad siyang bumuntong hininga para mawala ang hello? What can I do for you? Ito kaagad ang baritonong boses ang narinig niya sa kabilang linya. Hindi man magpakilala, ay kilala niya kung sino yun. Mr. Guevara, this is Andrea Almazan. I want to set an appointment with you tomorrow para sa articles namin para sa bulletin. Pwede po ba? Ask him politely. Andrea. Mahinang sagot nito sa kabilang linya. I mean, Mr. Guevara, kung maaari ba? Oh, yes. Free ako tomorrow. Just give the exact time para masit ko ang schedule ko with you. Mga 8 in the morning, if okay sa'yo. No problem. See you tomorrow, Andrea. Matapos ang usapan nila ay sapo-sapo nito ang kanyang dibdib na kanina pang kinakabahan. Hindi naman siguro nahalata ni Lendros na kabado siya. Ang importante ay makuhanan niya ito ng impormasyon bukas. Pagkatapos nun, balik na ito sa normal.
Hindi tuloy siya makapag-concentrate sa trabaho niya. Matagal niya na ding alam ang background nito. Pero nitong 5 taon kasi ay nawala na ito kaya wala na siyang balita kung ano-ano ba ang naging trabaho niya. Kailangan lang niyang lakasan ang loob na hindi pumiyok para bukas at lalo na hindi dapat siya magpahalata na may pagtingin pa ito.